Happy birthday pala sa best friend ko, kay Best ni Missel. Happy birthday! Love you so much! Hi guys! First video ko to sa Samsung S6 Edge Plus. Ibang-iba, super sharp! Ibang-iba ng quality! Yay! Ganda na ng quality ng video ko. Super excited lang ako i-share sa inyo. And saktong-sakto sa Macau namin. Ang gaganda na ng quality ng picture. Kaya kay mama na mapupunta tong S6 ko. Good morning! Happy Sunday, guys! And thank God it's Sunday! Sunday na, and parang namamalat yung voice ko. Kasi maaga pa, 9 o'clock pa lang. Kukunin ko kasi yung stock and nagpunta ako diretso sa Cavite. Yon. Tapos, baka daanan ko pag yung anak ng pinsan ko, si Amara, sa bahay nung girlfriend ng pinsan ko, baka dumaan ako. And susulitin ko yung time ko ngayon habang marami pang maaga pa. And si Ate Verna, imimit ko rin later sa Cavite. Kukunin niya yung papaya na order niya. Basta, at least na ayos ko na yung mga ibang papadala ko bukas. Kaya petex na lang ako. Yay! So, yun lang guys. And si Heinz pumasok kagabi. May diarrhea siya. Hindi siya nagsasabi na hindi pala siya okay. Hindi okay yung tiyan niya. Sinabi na lang nung napansin ko na na pabalik-balik siya sa banyo. Sabi ko, nasa labas na tayo kanina, bakit hindi mo pa sinabi sa akin? Sana nakabili kaming Gatorade bago kami umuwi from Butamaro, diba? So, ewan ko ba dun sa lalaki. Hindi talaga siya nagsasabi pag may naramdaman siya. Pag lumalalanan siya, kanya lang sinasabi. Nakakainis. Pero ganun talaga. At least okay na siya. Thank God, okay na siya. And thank you so much, Happy Prince Manila sa aking shirt na Let It Be. Mamaya ako suotin yung shoes ko na Nike. Mag-slippers muna ako kasi mag-drive ako. And sige, later na lang guys. Baka kunin ko na ngayon as early as now yung mga stock ko para... Ayan guys, dadaan muna ako saglit kila Bestie, pero hindi na ako bababa kasi umorder yung kasambahay nila sa akin. So, magbi-business siya sa probinsya nila. Kaya, daan muna ako doon and then... Cavite na. Sobrang excited na ako. And may kita ko mamaya yung anak ng pinsan ko. Pag Sunday pala, ganito siya. Kasi nga may church dito. Medyo traffic. Ayan, ang dumi ng kotse. Dito na ako sa bahay. Dito na ako sa may moonwalk dumaan. Malapit lang dito. Kaya lang may ginagawa palang daan. Kalsada. Ayan o. Nagawa yung kalsada. So medyo traffic. Guys, yung traffic hanggang dito, oh. Grabe. Yan, naabutan pa ako ng stoplight dito sa may Pag-asa 7-Eleven, pero konti na lang. Konting guys na lang. Hi, Mama yung mag-vlog, pero nagpa-cute. Dito pala yung BFF ni Mama. Sana ako so, kasi ang ganda-ganda, mahawangan lang ako sa kagandaan. Ay, kasi. Ay, and si Tito, ay asawa ni Tita. Hello! Parang mag-vlog guys. Sa kwarto, sa kwarto. Check natin yung mga anak nila. Tutulog. Hello, Ryan. Pepe, that's si Baby. Tingnan niyo si Pati, close sa kami lang. Hi! Mas bata pa pala, mas bata pala sa akin anak nila, Tita. Macau na yan? Oo. Talaga? Hi, baby. Ayan. Ang Boracay. Balik mo sa susunod, iba na kulay. Oo, dapat. Balik pa tayo sinasabi. Tita, tiga saan kayo ulit dati? Taga-Qatar. Ay, oo. Si Mati doon din. Al-Bakra. Oo, from Qatar sila, tapos Philippines na. So, ayun. Ako, taga-ano. Walang world yan. Africa. Taga-Afghanistan. Ayan. Awa ka mo muna, sagad. Ba't na naman ako, Debe? Sagad lang, inom na ang tubig. Pakilala ka. Yun, kaya nga eh. Ayan, ang BFF ni Ate Helen. Ayan. Siyempre, dapat. Ito kami, Debe. Ayan, yan.
Alam mo ba kayo vlog? Talaga? Yung vlog ni, ano? Oh, okay. Baby, ano ba hawak na? Hindi ko naman ni Mr. Bukas. Bestie, happy birthday! Oh, happy birthday! Birthday niya ngayon eh. Happy Ano birthday! ba yan? Happy birthday, Ayun. Bestie. See you tomorrow. Hi, baby. Good Happy morning. Luz! Wala, hindi pa ako tapos. Daw damit ng Reyna. Bago ko. Okay lang. Good morning. Pupunta na ng Boracay mamaya. Sino kasama mo? Sila Plap. Sila Tita Ten. Hindi sa batchat, Des. Pupunta na kasi nakaon naman agad eh. Hi, Tita Carmen. Kakain muna ako kakarating ko sa Cavite. Ayan, meron akong bopis, bacon, sira ang workout ko, kare-karing natira kahapon. And di ko alam kung anong tawag dito. Ay, Sa ito, Bacoor. putang nakamotor ka ba? Ayan, dito kami ngayon. Oo, meron ako. Dito kami ngayon sa Daydag sa SM. Tama, Bacoor! Dito kaming smart. Sana konti lang pila. Kasi alis pa si Daddy Dags. Punta siyang airport. So, ayun. Papa-open line yung phone. So, pakailan pala kasi SIM 1 and SIM 2 nakalak. So, papa-open line ko siya, ha? Ipopos pa. Ito, regalo na. Bigay, the best, birthday. Eh, hindi pa. Valentine's gift. Hindi, pero nagbayad ako ng cash out. 7.5 yun. Pero, sabi ko, nag-down naman ako. Wala naman kamo. Dahil yun naman eh. Hindi, ako, Dahil 44 lang naman yan eh. ako ang nagpumilit sa kanya kasi, di ba dali-dali? Super excited. Huwag ka magulo. Hindi naririnig. Hey guys, ito na yung phone ko. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Hindi ako makapaniwala kasi sabi ni Kuya, Sir, gold lang po yung available. Gold naman talaga yung gusto ko. Ayan. So na ako sa ATC, mag-i-inquire muna ako kasi nakalock sa Smart and Globe yung phones namin. So, tanong ko magkano pa open line. And bibili na ako ng case ng guys. Ito pa ako, 3 o'clock pala ako dito, magpa 5 na pero malapit na bawi si Heinz. Anyway, kung may papa-open line kayong phone, sabihin nyo lang sa akin, PM nyo lang ako or text nyo ako na sa description box naman yung mga info ko. Para mabigay ko yung number nila kuya if ever lang na gusto nyo may pa-open line. So, yun. Naantay ko na lang siya. Siguro 5:30 pa. Abot naman sabi guys. And ito kay ate kasi di ba dito kami lagi kumakain. Binigyan ko siya ng sabon last time. Ano masasabi mo ate? Nakakahitigaw. Kuminis na ako. Kasi dito kasi masyado matigaw. Pero hindi naman siya masyadong Tsaka iba yung skin niya ngayon. Ano gamit mo? May gluten yung binigay ko sa'yo, di ba? yung color white. White. So, yung may live akong feedback guys. Wait lang. Pinapagalitan ako ni Heinz. Ay, thank you so much pala, sis. Yos. Ay, nag-thank you na yata ako. Basta, thank you so much ulit. And hindi pa ako nag-OOT, di mo na lang. And pinapagalitan ako ni Heinz. Sabi sa akin, ingatan ko na daw yung phone ko. Kapag naka-charge daw, wag daw gamitin. Hi ka? Exactly. Yun. Sobra, ibang nagulat talaga ako. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Si Daidag tawa ng tawa sa akin. Kasi kilig na kilig ako sa kotse. Pagkahawa ko ng phone ko, parang, wow! Wala lang, nakakatuwa lang. So, thank you Lord. Habang nasa kotse ako, nagdadasal ako mag-isa. Sobrang pasalamat talaga ako kay God. Kasi lahat binibigay niya in His time. Talagang mag-antay ka lang if God's will. Talagang walang makakapigil kahit anong mangyari. Kaya pasalamat talaga ako kay God. Talaga lahat binibigay niya. Kasi pinaparanas na kung anong merong maganda dito sa earth na to. So, super excited na ako mag-worship guys. Nakakatuwa lang. Eh, ang asawa ko gutom na gutom. Kawawa. Nakadalawa na siyang pizzera. This faith is being unafraid and courageous because our dependence and our hope is in God and it is in His Word. It also means that we can always be confident that the impossible things or the impossible situations can be made possible by God. And we are going to read a story from the book of Numbers. And as I'm still saying something na in our situations. And if we are, how are we reacting to it? Have we asked guidance from the Lord? Have we sought Him? Have we stopped trusting in ourselves? We have that tendency, kaya ko na yan, gagawin ko yan. Have we stopped trusting in our own abilities? And have we also stopped focusing on what people can do for us?
You know that you realize that, you know, tomorrow morning we'll probably wake up and there's something that is going to come up, and our immediate reaction is, you know, I'm going to talk to my friend, I am going to talk to my leader, I'm going to talk to my pastor. How about talking to the one who has given us so many promises? In what ways can audacious faith can really be displayed? You know, the first one is that it can be displayed by us standing on God's promises despite the circumstances. The daughters of the wealth of, you know, just everything, security and all. And when the Lord brings wealth, He adds no trouble to it. Yeah, God gives us provision. But when a situation comes, will we be shaken? Or do we go ahead and just confess God's promises? Let's speak to it. You know, speak it to our situations. At that moment that it was happening to us, we were just going on. We were just declaring. Even without this preaching series at this time, alam na namin, we know what it means to have audacious faith. Sometimes our situations, it really doesn't make sense. But surely God enables us to have that audacious faith. In Psalm 112, verses 1 and 2, it tells us here, praise the Lord. It starts off with praising the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, you know, who greatly delights in His commands. Also, we sometimes think of situations as pag may ginawa tayong ganito. There's something na parang magical ba na nagagawa natin? Yung parang, kasi yung maganda, very appealing yung face mo eh. May charm ka, kaya mo siyang kausapin. Hindi. Only two things that the scripture tells us. Fear of the Lord, and then just to greatly delight in His commands. His offspring, those men, you know, people who fears the Lord, who greatly delights in His commands, the promise is the offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. You know, as parents, do we only think of our generation? Diba, how about the generation of our children and the children that will come after them? That's how God thinks, generationally. Sometimes akala natin, kung tayo blessed na, kung blessed na tayo, tama na yun. Tingnan mo na, there are also generations that are coming after us. In fact, my prayers, Lord, you know, bless them with talents, bless them with abilities, bless them with, you know, with just possessions, with wealth. The only key is just to have the fear of God, just to greatly delight in His commands. This is how it is. How to stand on God's promise simply because He is a loving Father. You know, kung ang earthly Father, they would not make even a small mistake for His children, how much more Heavenly Father. Our youngest son, he was absent. Parang at any time na lang, they both tayo lumapit sa Panginoon. Because God respect, giving honor and glory to the Lord. Hindi naman natin pwede, Lord, I already did a month's prayer and fasting. I did not eat. I did not drink. I did not even sleep. Please answer my prayers. Hindi naman ganon. God is a loving Father. Sana meron silang green smoothie. Okay, so free pala kami ngayon dahil sa dahil nga nakikita daw ng owner ng Detoxify Bar na lagi kami nagpo-post. Siya lang ata boss eh, ako hindi. Hindi nakikita ko yung post. Utos daw kasi na nakikita daw kami. Oo nga. Naka-private. Siya kasi ako naka-public kasi ako siya private. Pero tinatag din Detoxify Bar pag may video. Pero tinatag niya, kaya lumalabas din. So, sabi daw nung may-ari, pag bumalik kami, nag-order kami. So, utos daw nung may-ari kasi lagi kami nagpo-post about Detoxify Bar kapag daw dapat magbayad na ako. Sabi ni Kuya, wag na daw kasi sabi daw may-ari kapag dito kami daw bumili. Free na daw. Thank you so much sa owner ng Detoxify Bar, nakakatuwa lang. Eh, ito muna gamit kong pang-vlog kasi inaayos ko pa yung phone ko, kailangan ko pa siyang ayos. Hi guys, ayan, pasensya na, sobrang busy kasi pagdating ko, inayos ko na agad yung mga papadala bukas dahil makikita kami ni Kuya Noy sa sa gym. And inayos ko yung mga natira na lang, ayan na lang sila.
So, good night na guys. Bukas na lang super pagod kasi maaga ako nagigising ngayon and maaga na rin ako natutulog. Pina-practice ko nang magising ng maaga ngayon. So, good night guys. Thank you so much for watching. Bukas na lang and thank you so much sa mga bago na subscribe and lagi nagko-comment sa amin. Maraming salamat.